Nagbago ng plano si Pablo. Isang bagay ang maipagmamalaki namin. Namumuhay kaming matuwid at tapat sa harap ng lahat ng tao, lalong-lalo na sa inyo. Nagawa namin ito hindi sa pamamagitan ng karunungan ng mundo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At pinatutunayan ng aming konsensya na talagang totoo itong aming ipinagmamalaki. Sapagkat wala kaming isinusulat sa inyo na hindi ninyo mabasa o maintindihan. Kahit na hindi nyo pa kami kilalang mabuti, umaasa akong darating ang araw na makikilala nyo kami ng lubusan para maipagmalaki ninyo kami sa araw ng pagdating ng Panginoong Hesus at maipagmamalaki rin namin kayo. Dahil sa tiwalang ito, binalak kong bisitahin kayo noong una para makatanggap kayo ng dobleng pagpapala sa pagbisita ko sa inyo ng 2 beses. Binalak kong dumaan muna sa inyo pagpunta ko sa Macedonia at sa aking pagbalik mula roon, muli akong dadaan diyan para matulungan ninyo ako sa aking paglalakbay papuntang Judea. Iyon sana ang plano ko noon. Ngunit dahil hindi ito natuloy, masasabi ba ninyong pabago-bago ang aking isip? Katulad din ba ako ng mga taong makamundo na oo ng oo, pero hindi naman pala ang ibig sabihin? Aba hindi. Kung paanong tapat ang Diyos, ganoon din naman kami sa aming mga sinasabi. Kami ni Silas at Timoteo ay nangaral sa inyo tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. At alam ninyong si Kristo'y tapat sa kanyang mga salita. Talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapatibay sa atin at sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. Saksi ko ang Diyos na kaya hindi na ako tumuloy diyan sa Korinto ay dahil ayaw kong sumama ang loob ninyo sa akin. Ayaw naming diktahan kayo sa inyong pananampalataya dahil matatag na kayo riyan. Nais lamang naming magkatulungan tayo para maging masaya kayo.